listen to the Word of God. Handa na po ba kayo mapagpala ng salita ng Diyos? Amen. Sige, upo ng maayos at sabay-sabay po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sapagkat pag sinasabi natin ito'y deklarasyon ha. Sinasabi mo, Lord, super blessed ako, ano man na mangyari. Bakit? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Can I hear? Amen. Amen. So let's begin our lesson. Nasa part 4 na po tayo. As you can see, palakpakan naman po natin ang gumawa ng ating mga backdraft. Growing up and going out. No? So nakita po natin yan. But today, in line with going out, paglabas, we will be studying effective witnessing. No? Sabihin nga natin, effective witnessing. Yan. Discovering the key to effective soul winning. So, nung nakaraan, napag-aralan na natin, habang ikaw ay lumalago ka po ba? Habang ikaw ay lumalago, ang kasunod nito ay ano? Paghayo. Tama mga kapatid? Pero kung 10 taon na tayo dito at nandiyan ka pa rin nakaupo, baka nga hindi pa masyadong lumalago. Are you with me mga kapatid? Proverbs 11 verse 30 says, the fruit of the righteous is a tree of life. Look at the next line. And he who wins souls is what? Wise. You see that? Ang isang tao na nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon ay matalino. Gusto niyo po bang maging matalino? Amen. Bakit? Kasi ito'y kayamanan na hindi nawawala. Tama mga kapatid? Yung pera mo, yung yaman mo, yung ari-arian mo, mawawala yan. Pero lahat ng bagay na ginagawa mo sa Diyos, kaya mo nang i-achieve dito sa lupa, kaya mo nang i-enjoy habang nasa lupa ka pa, at pag uwi natin sa langit, higit na pagpapala ang ating makakamit. Kaya tunay na matalino tayo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. So let's answer the question, what is witnessing? Ano nga po ba ang pag-witness? Sabi po dyan, witnessing is simply what? Sharing our faith. Napakasimple. Tama mga kapatid? It is a metaphor of the word evangelism or soul winning. Ang Tagalog po niyan ay ano? Ipagsabi mo si? Ang tanong, na ipagsabi nyo na po ba si Kristo? Amen. Kailan mo huling na ipagsabi si Kristo? Sa iyong kapatid, no? Sa iyong kapamilya, sa iyong kapitbahay, kamag-anak, katrabaho, or ang kaklase mo, or even your best friend. Napagsabi mo na ba si Kristo? Amen, mga kapatid? Baka naman nung 19, basta kung anong 19 yon at hindi na nasundan. No? So, dapat po ay mag-effort tayo na ipagsabi si Kristo. Why? Because witnessing is sharing your faith, your pananampalataya o ang iyong pinaniniwalaan. Ang tanong ay ito, sagutin natin ng honest sa ating mga buhay. Ilang taon ka na sa Lord? Anyone? Meron po ba ritong 5 years na? 3 years? 2 years? 1 year? 10 years? Meron pa rito? Yan. Ilang taon na tayo? Ang tagal na, no? Pero ang susunod na tanong ay ito. Ilan na? Pakipindot. Ilan na ang nadala mo sa Lord? No? Sasabihin ng iba, pastor, nasa worship team na ako. Pastor, nasa children's ministry na ako. Nasa technical na po ako. Nasa paghayo na po ako. Pero ang tanong ay hindi yon. Ang tanong, kahit naglilingkod ka na, ilan ang nadala mo sa Lord? Meron po ba mga kapatid? Meron po ba? Ay, sabi niya, ay, wala pa pala. Yun mga kapatid. So next po, sabi dyan, witnessing is sharing your faith or belief. And our faith is what? Based on the Word of God. No? Bakit ba tayo nag-share? Kasi meron tayong natutunan mula sa salita ng Diyos. Romans 10 verse 17, look at this. So then, faith comes by hearing and hearing the, ano daw? Chismis ba? Hindi. Kwento lang ba ni pastor? Hindi. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Wala kang pananampalataya, wala kang pinaniniwalaan kung wala kang narinig na salita ng Diyos. Can you hear amen? Narinig mo na ba na ikaw ay magaling na?
Narinig mo ba na ikaw ay pinagpala na, super blessed? Amen. Narinig mo ba na ikaw ay yayaman at ang iyong mga anak ay makakatapos? Amen. So, narinig mo at pinananampalatayanan mo and that becomes your faith or pananampalataya. Can you hear, amen? Kagaya lang po yan ng mga tao na nataniman ng salita ng Diyos sa kanilang mga puso. If you take a look at the parable of the sower, meron ba tayo dyan? I think meron yan. Di ba po? Yung sa Luke 8:11, ang sabi po doon, the seed, yung buto na itinanim ay ano? The Word of God. At may 4 na uri ng puso o lupa doon sa kwento na yan. Amen mga kapatid? May mabato, may dawagan, may madamo, at may mabuting lupa. Ang tanong, ano bang puso ang meron tayo? Sapagkat wala tayong problema sa buto na tinatanim. The seed is what? The Word of God. Amen mga kapatid? Ang salita ng Diyos, yun yung natatanim sa puso natin. May problema ba sa pagtuturo ni pastor? Parang wala naman. Ang may problema ay yung mga tumatanggap ng salita ng Diyos. Kayo po yun. Amen? Pag ang iyong puso ay mataba, tiyak naman na ito'y aani at tutubo ng mas maganda. Kaya ang kailangan lamang may magtatanim, may maghahagis ng buto or Word of God at kailangan may hahayo o magwi-witness para sa Panginoon. Can you hear, amen? Now, kung kayo'y humayo, whether the person prayed or not, o kaya ikaw naman, hindi ka rin nakapag-pray dahil nga nagmamadali ka o marami kang inaasikaso, but when you go out and spread the word, share the word, ganito po ang pangako ng Diyos. Isaiah 55 verse 11, look at this. It is the same with my word, sa salita ng Diyos. I sent it out, pinakawalan niya, and anong nangyari? It always produce fruit. It will accomplish all I want it to, and it will, look at that, it will prosper. It will grow everywhere I send it. Nakita niyo yun mga kapatid? Kaya ang salita ng Diyos, basta hinagis mo na yan sa mga tao, napakinggan na nila, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, it will accomplish what I want to, it will prosper. Tutubo yan. No? Everywhere I send it. Ang tanong lang, tumutubo nga po ba? Pero nagtatagal ba? Hindi. Sapagat ang iba ay namamatay din. Can you hear, amen? Amen. Pero tumutubo yan sa puso ng bawat isa. Bakit? Jeremiah 1:12, nangako ang Diyos, you are right. The Lord said, and I am watching to see that my words come true. Amen mga kapatid? So ang Diyos, binabantayan niya ang kanyang mga salita. Pag sinabi niya na itong Isagani Versosa ay magiging super blessed, binabantayan ng Diyos yan hanggang matupad ang salita na yon sa tao na ito. Can you hear, amen? Pag sinabi niya sa iyo na ikaw ay magaling na, binabantayan ng Diyos yan hanggang sa ikaw nga ay tunay na magaling na dahil sa kanyang mga salita. Can you hear, amen? Amen po mga kapatid? So ang ibig sabihin lamang po, mangyayari lamang po ang mga pangako ng Diyos kung ito'y naitanim sa iyong puso. Amen po ba mga kapatid? May problema ba tayo sa salita ng Diyos? Wala. Actually, kahit sa Facebook nga po, ang dami ng Word of God, sa mga YouTube channels, sa mga iba't ibang churches na meron tayo. No? I hope na pinapanood nyo ang ibang mga churches, pero yung sa atin, hindi ko alam kung pinapanood nyo nga. Thank you sa mga nag-share at nanonood. Are you with me mga kapatid? I'm being sarcastic sapagkat marami naman po tayo dito, pero pa ilang-ilan, 20 views, 30 views. Brothers and sisters, walang problema ang salita ng Diyos. Ang mahalaga, dapat tayo ay kaisa na ang bawat isa ay nagiging bahagi na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Social media man, sa inyong buhay man na personal, dapat ito po ang ating gawin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. O kaya mag-sign out ka na lang sa iyong Facebook kung ayaw mo i-share. Can you hear amen? Amen. Hallelujah. So in witnessing, kapag inirelease mo na ang salita ng Diyos, sinabi mo, mahal ka ng Diyos. May magandang pangako ang Diyos sa iyo. Boom! Tita niyo po yun. Ito'y natatanim na sa kanyang espiritu. Amen mga kapatid? Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, brad, ay kamatayan. Kaya anong kailangan mo? Buhay na
walang hanggan. Kapag sinabi mo lang yon, ito'y natatanim na sa kanyang spirit. Ito'y nai-inject na sa spirito ng isang tao. And they are covered like a shield, and it was received saan? Hindi sa body nila, hindi sa soul nila, kundi saan? Sa kanilang spirit. Why? Because the Word of God is spirit. Sabi nga natin, spirit. Ang salita ng Diyos ay hindi basta-basta maunawa ng isang tao, maliban ng kanyang spirito ay patay. John chapter 6 verse 63, look at this. It is the spirit that gives life. The flesh doesn't give life. Look at the next line. The words I have told you are what? Spirit, and they give life. Kaya pag puno ka ng Word of God, punong-puno ka ng buhay. Tama mga kapatid? Punong-puno ka ng pag-asa. Pero pag wala kang salita ng Diyos na natanim sa iyong puso, walang kabuhay-buhay ang ating mga buhay. Can you amen? Amen po mga kapatid? Can you attest with that? Mapapatunayan nyo ba na, Lord, salamat kasi may Word of God sa akin. At dahil sa Word of God na yan, nananatili ako na nakatayo dahil sa iyong biyaya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. The words are spirit. Amen? Kaya yung sinusulat mo ng mga verses, brothers and sisters, napakalaking pakinabang po niyan. They give life. Amen po ba? In the first place, ano nga po ba ang, next po, ano ang naboborn again sa atin? Very good. Because we have already studied the doctrine of anthropology. Ibig sabihin ng anthropology, anthro means man, ology means study. It is the study of the doctrine of man. At ang tao po ay binubuo ng ilan? 3 bahagi. Ano po yon? The spirit, the soul, and the body. So the real guy, the real you is not the soul, it is not the body, it is your spirit, yung born again spirit natin. So ang ibig sabihin pala nito, pag nakakita ka ng isang tao, huwag mong tignan yung kanyang physical na katayuan o yung kanyang iniisip. Ang tignan mo is the inner man, yung kanyang spirit. At sa isip mo, ang taong na ito, gusto ko na makatanggap siya ng biyaya ng Diyos. Sasabihin mo lang, mahal ka ni Kristo at may maganda siyang plano sa iyo. Can you amen? Pero syempre, meron tayong strategy dyan. Sana pinamerienda mo muna bago mo sabihin na mahal siya ni Kristo. Can you amen? Sabi na iba, mahal ako ni Kristo, nagugutom nga ako. Di ba? Are you with me? Investing and inviting. Tinuro ko na po sa inyo yan. Are you with me mga kapatid? And yet, pag nakakita ka ng isang tao, ang kinakausap mo, hindi siya mismo, kundi ang kanyang espiritu. Whether patay man yan o born again na. Pag binato mo ang buhay na salita ng Diyos, mabubuhay yan. Basta tinanggap niya ito sa kanyang puso. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. It will always produce fruit. It will grow and prosper. Bakit? Ang born again ay hindi po religion. Tama mga kapatid? Ang born again po ay ano? Relasyon natin. No? Ang dali mo nang ipaliwanag. Bakit? Kasi hindi gusto ng Diyos na religion ang ating gawin dito. Pag relihiyon lang, mawawala tayo, mauubos tayo. Pero pag relasyon, kahit pa magpabalik-baliktad ang mundong ito, ang iglesyang ito ay tatayo kasi nakatayo tayo sa salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? When we talk to someone, the Holy Spirit ay kasama natin na nakikipag-usap sa tao na iyon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Hindi lang ikaw. Kasi kung ikaw lang, tatanggihan ka ng tao. Lalayuan ka ng tao. You are talking to the inner man, the spiritual man, not the natural. Bakit? Ang natural na tao, kagaya ng mga nasa labas, unbeliever, tatawanan lang nila. Tatanggihan lang nila ang iyong salita, ang salita na iyong sinasabi mula sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Di ba minsan pag lalapit ka pa lang, minsan nga nakita ka pa lang nila, nagtatago na sila eh. Bakit po ba? Kasi ito po ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians 1:18. Look at this. For the message of the cross is what? Foolishness. Ang Greek word niyan ay moria or moron. You know the word moron, right? Parang foolish, mangmang, ano? For the message of the cross is foolishness. Kanino? To those who are perishing. No? Ang mga walang Kristo sa puso, perishing yan, mamamatay yan, pupunta yan sa impyerno. Can you hear amen?
Kaya pag nakarinig sila ng salita ng Diyos, ano yan? Kalokohan? Sabi nila. But look at the contrast. To us who are being saved, it is what? It is the power of God. Can you hear amen? Kaya nung na-born again ka at naka-attend ka sa church na ito, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, gustong-gusto mo na ng salita ng Diyos kasi nagkakaroon ka ng kapangyarihan mula sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Yun ang power mo para ipahayag ang salita, hindi yung salita natin. And you talk to the inner man of that person. Can you hear amen? Amen. So when we witness for Jesus, the natural man resists. Ayaw niya makinig. Bakit? Kahit pa nga hilain mo na yan, talian mo na yan, hindi yan pupunta sa church. No? Bakit? Hebrews chapter 4, verse 12. Look at this. For the word of God is full of living power. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Ang salita ng Diyos, yung Biblia ang hawak mo, punong-puno yan ng kapangyarihang buhay. Amen. It is sharper than the sharpest knife, cutting deep into our innermost thoughts and desires. Look at the next line. It exposes us for what we really are. Amen, mga kapatid? Kayang-kaya ng salita ng Diyos na i-expose ang anumang motibo na meron tayo sa ating mga buhay. Amen? Tanong, bakit ka ngayon naririto sa loob ng church? Pag narinig mo ng salita ng Diyos, bubulat-latin, yan sasaliksikin ng salita ng Diyos ang iyong puso. Anak, ba't nandito ka nga ba talaga? Amen? Amen po, mga kapatid. Kaya, normal sa mga natural man, sa mga unbeliever, na i-reject ang salita ng Diyos, pagtawanan ng salita ng Diyos kasi ayaw nila na sila po ay baguhin ng salita ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, handa na po ba kayong mabago ng salita ng Diyos? Amen. So, let's answer the question. Are you a believer? Hello? Answer it honestly and truthfully. Ikaw ba ay talagang mananampalataya? Are you God's people? Amen. Are you a follower or disciple of Jesus? Si Jesus ba talagang sinusundan mo? Kaya minsan may pumunta rito kabataan, sabi ko, bakit ka narito? Dahil ba kay Kristo o dahil kay Kristi? Andiyan po ba yung mga kapatid? Are you really a believer of Jesus? Amen? That is a very important question. Kasi if you are a believer, miracles will follow. Are you with me, mga kapatid? Pero bakit wala nangyayari sa buhay ko? Kahit super blessed ako ng super blessed, wala nangyayari. Baka hindi mo pinaniniwalaan ang iyong sinasabi. Are you with me, mga kapatid? So, the context in Mark chapter 16, verse 17 says, and those who believe, ang mga naniwala, will be able to do these things as proof. Ano po yung mga pruweba na ikaw ay mananampalataya? They will use my name to force out demons. Sino sa inyo nakapagpalayas na ng demonyo? Meron ba rito? Wala. Sino nakapagpalayas na ng matinding sakit karamdaman? Meron ba? Cancer, umalis ka sa akin. Wala pa rin. O ito. Sino po nakapagpalayas na ng sakit ng ulo man lang? Sakit ng ulo, umalis ka. Baka naman pati sakit ng ulo, nagpapatalo pa. Kaya ngayong linggo, hindi nag-charge. Are you with me, mga kapatid? Kamalasan sa buhay, napapalayas nyo ba? That is one sign that you are a believer. Hindi hintayin ko si pastor, siya ang talagang magpipray. Hindi po. The believer can cast out all the demons, the evil spirit, mga masasamang elemento sa mundong ito. Kaya pag minamalas ang buhay mo, sabi mo kagad, in Jesus' name, lumayas ka. Hindi ikaw ang magpapahirap sa buhay ko. Can you amen? What else? They will speak in new language. Sila'y magsasalita. Ano mang mga salita yan? Nasabi mo naman, alam mo ba sa church namin, may sinasabi kami. Ano yun? Makarios. Naintriga siya. Ano yung Makarios? Kasi nagsasalita kami ng bagong lingwahe. It is a Greek word. Ang ibig sabihin nito ay super blessed and happier than happy. Gusto mo bang maging ganun? Sama ka sa church. Are you with me, mga kapatid? You are speaking a new language. Sabi mo dati, malas na mga buhay ito. Lagi na lang ako may sakit. Ako na lang palagi ang malas. Ngayon naman sinasabi mo na, I am super blessed. I am super blessed. Can you hear amen? Kaya nagbabago ang pananaw mo sa buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Not all can become a pastor.
but all can become a believer. Can I hear amen? Amen po ba? So let's answer the question once again. Next, are you a believer? Amen po ba mga kapatid? So kung yes ang sagot mo, dapat ipinagsasabi mo si Kristo sa iyong buhay. Tama mga kapatid? Sige, pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Naniniwala ako kay Kristo eh. Ano ngayon? O dahil naniniwala ka kay Kristo, ipagsabi mo siya. Dapat next week o kahit sa Wednesday pa lang, may dala ka na. At higit sa lahat, ikaw mismo umatin na ng gawain ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Nakukuha niyo po yun mga kapatid. If you could just translate yung eagerness ninyo na madala ang isang tao sa isang bagay na iniisip ninyo, bakit hindi mo siya dalhin sa gawain ng Diyos? Walang kalugi-lugi. Shout amen. Amen. Our duty is to speak about Jesus kahit nasaan tayo. Amen mga kapatid? Hindi lang sa trabaho, hindi lamang po sa school o sa kapitbahay natin, kundi kahit nasaan po tayo. Bakit? Hindi lang po si pastor ang may trabaho na mag-share ng Word of God. Can you amen? Kaya mo na si pastor, siya na humayo. Kahit pagkalayo-layo niyan, pupuntayan yan. Tama mga kapatid? Kasi trabaho niya yan eh. Kaya nga siya nagpastor eh. Hello? Wala po kami sahod. Are you with me mga kapatid? Kaya kung may choice man kami na gawin ba ito o hindi, meron po. But dahil ako nga po ay nangako sa Panginoon to witness, to share my faith, iwan kung ano man ang dapat kong iwan para maging pastor sa lugar na ito, ako naman po yung namamanhik mga kapatid, na sana kayo din po ay makapagdala kahit isang kaluluwa. Hindi naman kayo pinagre-resign sa inyong mga trabaho. Ang gagawin nyo lang ay magdala ng kaluluwa sa Panginoon at malay nyo, yung nadala ninyo ay naging pastor pa. Kaya brothers and sisters, ang pagpapala niya ay magiging pagpapala mo at ng iyong buong pamilya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, do you believe that you are a believer? Amen? Amen. Yung mga bakanting silya na yan, dapat meron na yan sa susunod na mga pagtitipon natin. Amen po mga kapatid. Pumalakpakan lahat ng naniniwala. Mag-imbita ang bawat isa sa atin. Ano po yung principle natin? Napakaganda. Invest and invite. Ilibre mo. No? Sabi nga nila talagang ibigay mo yung hilig. Para pag ikaw naman ang humiling, pwede ba sama mo ako sa church? Isang beses lang. Amen po ba mga kapatid? O dahil ginawa mo yon, sasama yan sa iyo. Can I hear amen? Amen. Do you believe in the Word of God? Naniniwala po ba kayo sa Bible? Amen. Ganito ang sabi ng Biblia. Ito po. Ephesians 4 verse 11 to 12 sa God's Word version. He, sino yan? Christ also gave apostles, prophets, ano pa? Missionaries or evangelists, as well as, look at that, pastors and teachers as a gift to the church. Ang dami na palang binigay ang Diyos eh. 5-fold ministers para sa iglesia. Tapos na ba? Hindi po. Verse 12, their purpose is to prepare God's people. Sino yun? The believers. Sino po yung mga believers? Asang kamay? Yan. Are you prepared? Amen po ba? To ano daw? To serve and to build up the body of Christ. Ayun. Malinaw. Ang trabaho pala ni pastor ay ihanda ang bawat isa sa atin para kayo ay maglingkod at para humayo at para itaguyod ang ating sambahayan, ang ating iglesia. Can you amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, sabihin nga natin, I am a believer. I can evangelize. Totoo ba yun? Amen po mga kapatid? Then that's faith. No? Lord, nananampalataya ako sa iyo eh. Pero bakit di ako makahayo? Baka hindi ka nananampalataya. Are you with me mga kapatid? Can you evangelize? Kaya mo bang pumunta kahit man lang sa kapitbahay? Oy, mare! Diba? Kung dati ang dala mo yung chismis, eto, i-chismis mo ang salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Now, witnessing next is generally for, kanino daw? Hindi para sa inyo. Naniniwala na kayo eh. Ang witnessing ay para sa mga unbeliever. Why? To win souls. To win them for Christ. Amen po ba mga kapatid?
Papayag ba kayo ng inyong mga kapatid na wala pa sa church ay pupunta sa impyerno? Ikaw naman ay nagsasaya sa langit? Hello? Hindi siguro. Amen po mga kapatid. O ikaw na naririto ang inyong magulang ay hindi pupunta sa langit? Pangit po yon. 1 Peter chapter 3 verse 5, your heart should be holy and set apart for the Lord God. Always, look at this, always be ready. Sabi mo sa katabi, be ready. Na ano? To tell everyone who asks you why you believe as you do so. Be gentle as you speak and show respect. Hallelujah. Ano ang sabi? Be ready. Maging handa ka na ano? Sabihin sa iba ang lahat ng pinaniniwalaan mo. Can you hear amen? Ang tanong, handa ba tayo mga kapatid na mag-witness, mag-soul win sa ating Panginoon? Handa po ba tayo? Sa loob ng 9 na taon, kayo po ba'y handa na lumabas? Para makahuli ka man lang ng isda para sa Panginoon? Amen? Why? Pag tinanong ka, bakit ba kayo tinatawag na born again? Ay, sabi ng iba, anak ko, umating ka na lang sa church. Doon ipapaliwanag ng pastor ko. Sabi nga nila, Bible studying ka, di makapunta, charge pa. Are you with me mga kapatid? Amen? Samantalang pag alam mo ang sagot, sabi mo, it is not a religion. It is a relationship. Amen? It is not an option. It is not a suggestion or request. Ang sabi ni Lord doon, you must be born again. Dapat maborn again ka muna. Saan ba ako maboborn again? Sa akin bang katawan? Sa akin bang kaluluwa? Hindi. Saan ka maboborn again? Sa iyong spirito. Sapagat dati patay ang spirito nang manahin natin kay Adan at Eva ang kasalanan. Dahil kay Kristo, dumating na siya, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at banal na spirito, kaya nabuhay na ang iyong spirit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. So yung palang ibig sabihin nun. So, one thing to share about is what is born again. No? Ano nga po ba ang born again? Alam na natin yun, di ba? It is not a religion, but a relationship with God. Nais ng Diyos na gawing anak ang lahat ng tao na kakilala mo. Can you hear amen? Paano ako magiging anak ng Diyos? Ang sama ko, by adoption. I've taught that in Wednesday service. Amen, kapatid? Kinupkup ka ng Diyos, pero bago ka kupkupin ng Diyos, biyaya, nilinis ka ng Diyos, sinangtify ka, ginastify ka, tsaka kanya kinupkup. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ang tanong, gusto niyo ba na maging anak ng Diyos? Gusto niyo bang maging anak ng Diyos ang inyong mga mahal sa buhay? Then you should teach them what is born again. Can you hear amen? Dapat matibag yung kaisipan ng marami na ang born again ay religion. Hindi po. Ang born again is not a religion. It is what? A relationship. In theology, ang tawag natin dyan ay regeneration. Sabi nga natin, regeneration. Ang lalim, pastor. Hindi. Ang ibig sabihin nun is spiritual birth. Kapanganakan, hindi ng laman, hindi ng iyong kaluluwa, kundi ng iyong espiritu na namatay dati. Do you get that, mga kapatid? Kung lakpak nga po ang lahat ng nakakuha ng aking sinasabi. Are you with me, mga kapatid? Amen. So dapat ready ka. No? Bakit kayo born again? Alam ko ang sagot dyan. Amen, mga kapatid. Philemon chapter 1 verse 6 says, I pray that you may be active in sandaw, sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. Amen, mga kapatid? Ang panalangin ni Philemon ay maging aktibo ka. No? Hindi naman tinatanong pero sagot ng sagot. Alam ba sa klase, mga active na student, ma'am. O, sabi, kanina ka pa. Give chance to others. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Be active in sharing your faith. Amen po ba? So that you will have a full understanding on every good things we have in Christ. Sa school, alam nyo naman po, di ba? Sa mga active natin mga estudyante, no? So, ikaw bilang anak ng Diyos, ikaw ba ay active? Hello? Aktibo po ba tayo? Masaya ka ba na na-born again ka? Masaya ka ba na naging Christian ka? Aktibo ka ba? Hoy, alam mo, born again ako eh. Hoy, ikaw, born again ako. Ikaw, active eh. Can you hear amen? Hindi naman tinatanong, pero pinagsasabi mo kasi ang natanggap mo ay mabuting balita. Can you hear amen?
Mabuting balita bang natanggap natin? Pinagsasabi niyo po ba, uy, doon may bigas na pinamimigay. Punta tayo. Uy, doon may pinamimigay na 3,000. Punta tayo. Tama mga kapatid? O doon sa church na yon, ipinapahayag ang salita ng Diyos. Punta ba tayo? Hello? Are you with me mga kapatid? Active ka ba? Sabi sa katabi mo, active ka ba? Amen mga kapatid. So itong panalangin ni Pilemon na ang bawat isa sa atin ay maging aktibo, excited palagi na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Next po, our best intention. What is that? Our best intention for personal testimony is to lead someone to Christ. Amen mga kapatid? Tayo po ba'y nagtitestimony sa ating mga kapwa? Sa ating mga kakilala, you tell your story about what Jesus has done in your life and how Jesus has changed you. Pinagsasabi po ba natin? Amen. Now, let me tell you this. Magkaiba po yung pagpapatotoo sa labas at pagpapatotoo sa loob ng church. Can you hear amen? Amen po ba? Pag sa loob, dito po, halimbawa may umakyat at nagpatotoo dito at napuspos ka sa kanyang patotoo, ang tawag po doon ay pagpapalago. Sabihin sa katabi, pagpapalago yun. Tama? Pero, pag ikaw ay nagpatotoo sa labas, sa mga hindi nakakilala kay Kristo, ang tawag naman doon ay pagpaparami. Sabihin sa katabi, pagpaparami. Now, mamimili ka sa dalawa. Anong gusto mo? Magpalago lang tayo na magpalago o magparami tayo na magparami? So, anong gagawin natin? Magpatotoo tayo sa labas. I-share natin si Kristo. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Narinig ko lang po, kung hindi ka hahayo, no? Kung ano ang edad ng iyong church, yun din ang dami ng iyong membro. Example, kung 20 lang yung 20 years na kayo na nagsaserve sa Panginoon, ang membro nyo 20 din. Bakit? Kasi hindi humahayo. Pero at least yung 20 na yun malalago. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So kung masaya na kayo sa kakaunti, damihan natin lagi ang personal testimony. Sino pa po ang ika-10 magtitestimony? Meron po ba? Ika-20, dito pa po. Huwag na tayong magparami. Magtinginan na lang tayo dito habang buhay. At tingnan natin kung may pumasok na kaluluwa sa Panginoon. Now, if you don't want that, ang sabi ng Diyos, humayo tayo. Go out and make disciple. Turuan nyo sila para hindi lang kayo ang mapagpala, kundi ang lahat ng makakakilala sa ating Panginoong Yesus. Shout amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Are you still with me mga kapatid? John 1 verse 40 hanggang 42. Andrew. Ito na yung sinasabi ko kanina. Si Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John has said and who had followed, sino-sunod niya? Jesus, hindi si pastor. 41, the first thing Andrew did was to find his brother. Sino yung kanyang kapatid? Simon, and tell him. Ano kanya sinabi? We have found the Messiah. Yung pinakahihintay natin ng pagkatagal-tagal na taon, eto na. We have found the Messiah. That is, sino yun? Christ, the Christ. 42, and he brought him to, look at that. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, you are Simon, son of John. You will be called Cephas, which will be translated as Peter. Amen mga kapatid? So, nakita niyo po yun? Mula noon, dinala ni Brother Andrew, ang kanyang kapatid na si Brother Peter. At mula noon, ay naging best as apostle, best disciple itong si Peter. At one time, big time yung kanyang dinala. Bakit? Sapagkat itong si Pedro ay nagpastor, naglingkod sa Panginoon. Kaya ang lahat ng pagpapala ni Pedro ay dumadaloy hanggang kay Andrew. Kinarinig mga kapatid? Amen po ba? Kasi nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Now, anong punto natin? Yun ang hanapin mo na dadalin mo sa church. Sabi sa katabi, yun ang hanapin mo. Hindi yung kung sino-sinong dinadala mo. Can I hear amen? Sabi ni pastor, magdala daw eh. Oy, pwede ka. Malay mo nga naman, di ba? We can tell.
Pero pag alam mo naman na ang tao na ito ay may pagkatawag sa Panginoon, yun ang mga hanapin mo sa Panginoon. Can I hear amen? Isang pinalaya sa demon possession ang gustong sumama kay Jesus. Ito po, pinagaling ng Diyos. Kayo po ba yung nagkaroon ng sakit karamdaman, pinagaling kayo ng Diyos? Ano ang inyong iginanti? Kain pa rin ng taba, laklak ng alat, ano pa? Hindi, dapat ang gawin mo ay maglingkod sa Diyos. Can I hear amen? Bakit? Tingnan niyo po ito, Mark 5:19-20. Jesus did not let him. Sabi niya, gusto kong sumama. But said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you. Kanino siya pinauwi? Sa kanyang una mong sabihan ay sino? Ang iyong pamilya. Ang iyong nanay, tatay, mga kapatid. And how he had mercy on you. 20. So the man went away and began to tell in, saan siya pumunta? Decapolis, how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Are you with me, mga kapatid? So sabi ni Jesus, umuwi ka sa pamilya mo. Pagsabi mo na ang ginawa ng Diyos ay mabuting mabuti. Kaya lang ang saya-saya niya, hindi siya napigilan. Saan siya pumunta? Imbis umuwi doon sa lugar nila, sa San Jose, pumunta siya sa iba't ibang lugar, sa Baliwag, sa San Rafael, sa May Kawayan. Bakit? Yung Decapolis, sabihin natin Decapolis. It means 10 cities. Deca means 10. So ilikot niya yung 10 bayan na yon at ipinagsabi niya na si Jesus, pinalaya siya at pinagaling siya. At anong sabi? All the people were amazed. You know, kapatid? Marami ang namangha sa kanyang ginawa. Are you with me, mga kapatid? Sinabi ba ng Diyos na dalin mo ang iyong mga kapamilya sa church? Nagawa na ba? Are you with me, mga kapatid? Amen. Because it is the Lord's will na hindi lang ikaw ang maligtas, kundi ang iyong buong sambahayan. Shout amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Mark 16, verse 15. And then Jesus told them, sinabihan niya yung kanyang mga followers and disciples, all the believers, ano sabi niya? Go into all the world and ano daw? Preach the good news kanino? To everyone. Saan daw? Everywhere. No? Sabi ng Panginoong Jesucristo, anak. Sabi mo yung pangalan mo, anak, Gani, humayo ka. Sabi naman ng iba, saan po? To everyone. Saan nga po? Everywhere. You know, kapatid? Kahit sino, kahit saan, humayo ka. Can I hear amen? At pag ginawa mo yan, kasama mo ang banal na spirito. Dadaling ka ng banal na spirito kung saan merong kaluluwa na naghihintay ng pagliligtas ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Intro pa lang po yun. So let's begin with the real lesson. What is effective witnessing? Actually, napakarami po nito. Bibigyan ko lang kayo ng isa because we are limited with our time and our schedule for this topic. So, ibibigay ko lang po sa inyo ang very, very important. Sabi sa katabi, very important. Yan. Dapat binibilugan mo yan, sinusulat mo. Ano po yung number 1 na yon? Everybody, in filling of the Holy Spirit. Isa pa nga po, in filling of the Holy Spirit. Amen? Pagpupuno ng banal na Espiritu. Na-born again ka na ba? Yan, dahil na-born again ka na sa iyong Espiritu, pupunuin naman ang iyong Espiritu. Now, pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, ibinigay niya ang pinaka-importanting elemento or sangkap para maging effective ang mga disciple na mag-witness. No? Ano po yun? Naganap ito ng mapuspos ng banal na spirito in the book of Acts ang lahat ng mga mananampalataya. Amen? Amen po ba? Sino po bang nagsulat ng book of Acts? Hindi po si Acts, si Luke. Amen mga kapatid? And ang background po nito, in chapter 1, Jesus promised to send off the Holy Spirit and be witnesses. No? Sinabi niya, eto, kayo ipapadalahan ko ng banal na spirito para makahayo na kayo. In chapter 2 naman, the descent of the Holy Spirit. Bumaba na nga ang banal na spirito at naipanganak ang bagong iglesia. In chapter 3 and 4,
ito na po yung si Peter and John ay gumawa ng maraming milagro at maraming mga nakakita. Acts chapter 4, verse 18 to 21, letter A. Sabi dyan, then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. By the way, dito po ay nahuli na sila John, Peter, na sila po'y nangangaral ng salita ng Diyos, pero pinigilan sila na wag mangaral ng salita ng Diyos. 19, but Peter and John replied, judge for yourself whether it is right in God's sight to obey you rather than God. Anong mas maganda? Sundin namin kayo o sundin namin ang Diyos? Anong mas maganda? Sundin natin ang Diyos. 20, for we cannot help speaking about what we have seen and heard. You see that, mga kapatid? Nung matapos na mapuspos sila ng banal na spirito, ano nangyari? Hindi mapigilan ang kanilang mga bibig na ipahayag ang mabuting balita. Hindi nila napigilang i-share ang kaligtasan na nagmumula kay Kristo. Can you hear, amen? So yun ang isang manifestation na, alam mo bang, gusto mo bang mapuno ng banal na spirito? Gusto niyo po ba, mga kapatid? Isang manifestasyon na ikaw ay punong-puno ng banal na spirito, hindi mapigilan ang bibig na yan na ipagsabi na siya, na si Kristo ay mahal na mahal ang lahat ng tao. Can you hear, amen? Ikaw ba, napipigilan ang iyong bibig? Hello? Napipigilan po ba kayo na pag nakita mo, etong kaibigan ko na to, gusto kong dalhin sa Lord, at paglapit mo palang 3 hakbang, you bite your tongue. Kinagat mo na kagad ang iyong labi, ang iyong dila, hindi ka na makapagsalita. Tama, mga kapatid? Amen, mga kapatid? Pero ang pinaka-prueba na ikaw nga ay punong-puno ng banal na spirito, one of the manifestation, hindi mapigilan ang iyong bibig na ipahayag na si Kristo ay nabuhay at siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Amen po, mga kapatid. Sige, palapakan natin ang Diyos. Example po, sa school or sa opisina. Sino po sa inyo mga nag-school? Taas ang kamay, students. Yan. Sa mga nag-opisina, taas ang kamay. Mga may business, taas ang kamay. Pag tinanong ka, Christian ka ba? Sabi mo, hindi ako Christian, ha? Todo tangge. No? Bakit? Kasi baka natatakot siya na hindi niya kayang ipahayag ang salita ng Diyos. O kaya naman ang iba ay walang ugaling langit. Sabi nga natin, ugaling langit. Ano po ba yung ugaling langit? Ugaling langit na kaakit-akit. No? Yan bang Christian? No? Hindi ata. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, ang infilling, next po, of the Holy Spirit ay ang pinaka-key secret kung bakit naaabot ng mga disciples ang maraming mga tao. Kahit wala silang technology, wala silang gadgets. Can you hear, amen? Amen po ba, mga kapatid? May internet na ba nun? May cellphone na po ba nun? May mga mabibilis na bang sasakyan noon? Amen po ba? Hello? Wala pa po. Pero ngayong panahon na to, meron na po ba tayong mga Facebook? Meron po ba? May Zoom na po ba? Merong Messenger? May internet? Amen mga kapatid? Pero bakit napipigilan tayo na ipahayag, i-share ang salita ng Diyos? Nakakahiya kasi pastor eh. Hello? Andiyan po pa yung mga kapatid? Sino sa inyo nga amin na siya'y nahihiya na i-share ang Word of God? Sa inyong mga post, hindi ko man nakikita ang inyong mga post, meron ba dyan na natitisod, na pupunta na mga Word of God sa inyong mga walls? Meron ba kayo na ipopost? O yung sinasabi nyo lagi, picture, kakain, no? Okay, nandito ako sa ilalim ng puno ng kamatis, nagpapahinga, wala naman silang pakialam. Are you with me, mga kapatid? Now, kung gusto natin na malaman ang sekreto para tayo po ay talagang makapagpahayag ng salita ng Diyos, brothers and sisters, dapat mapuno tayo ng salita at ng banal na spirito ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Marami po ang napoprostrate, natatakot mag-share ng Word of God kasi akala po nila sila ang babago sa tao na kanilang kinakausap. Sino sa inyong ganon? Ay, ayoko siyang lapitan. Bakit? Baka mapahiya ako. Amen mga kapatid? Kasi akala mo, ikaw ang magbabago
ng tao na yon. Sabihin sa katabi, mali ka doon. Trabaho ng banal na spirito na baguhin ang spirito ng isang tao. Ang trabaho natin ay magsalita lang. Sabi mo, mahal ka ng Diyos eh. Gusto mo bang ipag-pray kita? Ayoko! O di, alis ka na. Ayaw eh. Pero sinabihan mo siya na mahal siya ng Diyos. Amen? Bahala na ang banal na spirito kung siya man ay tatanggap, magbabago, at magpapatuloy. Ang Diyos na ang nakakaalam. Amen? Amen po ba? Ang Holy Spirit, bibigyan kanya ng tapang or ng boldness para ikaw ay makapag-witness ng salita ng Diyos. Amen? Sino sa inyo nakapag-witness na? Lumabas siya ng bahay niya, isang araw, sabi niya, ngayon, hahanap ako ng isang tao na share ko ng Word of God. Meron po ba rito? Taas ang kamay? Sige na, taas ang kamay. Thank you po sa mga nagtataas. Amen. Palapakan natin ang mga buhay ng mga tao na yan. Eh, yung iba, sino kayang makakachismisan ko ngayon? Teka nga. Lumabas ka. Sabi sa katabi, lumabas ka. At ipahayag mo ang mabuting balita. Amen? Kasi kasama mo ang Holy Spirit. Amen po mga kapatid? Hindi ka nag-iisa. Sabi sa katabi, hindi ka nag-iisa. Kaya naman dapat ay napakahalaga ng aralin na next, pneumatology. Sabi nga natin, pneumatology. Yan. It means the doctrine of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magpapalakas sa iyo. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng tapang. Ang Holy Spirit magpapaalala ng verse na hindi mo makabisa-bisado. Amen? Amen po ba? Siya ang magsasalita para sa iyo. Gagamitin lang niya yung bibig para share ang salita ng Diyos ang isang tao na yan. Amen? Sapagkat maraming mga churches hindi naniniwala na may Holy Spirit. That is so sad. Amen mga kapatid? Eh kung walang Holy Spirit, kanino kayo humuhugot ng lakas? Kay Lord. Hello? If you could remember, mga kapatid, nung nawala si Lord Jesus, bigla namang dumating ang banal na Spirito. Amen? Amen po mga kapatid? Kaya napakahalaga. Sabi sa katabi, napakahalaga ng banal na Spirito. Amen po ba mga kapatid? Next po, infilling of the Holy Spirit, it is not based on our feelings, our experiences, but based on the fact of God's Word. Amen? Ang pagkapuspos mo ng banal na spirito ay hindi base sa iyong nararamdaman. Ngayong araw na ito, punong-puno ka ng problema, umawit lang, Sister Joyce, naiyak ka na. Feeling mo, napupuspos ka. Amen? Pero pag iniba na yung kanta, iniba na. Iba na rin ang pakiramdam. Hindi doon base yun. Amen? Kundi saan daw? Based on the fact of God's Word. No? Ba't ka napupuspos ng banal na spirito? Kasi marami kang salita ng Diyos na itinatanim sa iyong puso at isipan. Amen? Maliwanag po ba yun? Kaya sabihin sa katabi, magsulat ka. Sayang naman yung mga verse. May camera ka, phone ka pa naman. Sayang naman yung iPhone na yan. Amen po mga kapatid? Acts 1:8, look at this. But when the Holy Spirit come to you, you will receive what? Power. And you will be my witnesses, saan? In Jerusalem, sa sariling bayan nila, in all Judea, in Samaria, and every part of the world. Amen mga kapatid? Hindi lang dito sa lugar natin sa San Jose, San Luis, ikaw ay gagamitin ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos sa iba't ibang dako sa mundong ito. Amen? Yung malay mo, pang international ka pala. Nararamdaman mo ba? Hindi lang ako pang Pilipinas eh. Feeling ko pang Canada rin ako eh. Okay, pang US ang preaching ko. Amen mga kapatid? God can do that because you are witnesses. Sabi mo nga, witness. Ang Greek word ng salitang witness ay, next po, martus. Sabi nga natin, martus. Yan. By analogy, it is a martyr. Ano po ba yung mga martyr? Yung mga namamatay para kay Kristo. Amen mga kapatid? Those who are after his example have proved the strength and genuineness of their faith in Christ. How? By undergoing even a violent death. Amen mga kapatid? Kaya nilang mamatay kahit pugutan ng ulo, putulan ng kamay, putulan ng paa, putulan ng dapat na putulin, basta ang mahalaga sa kanila, maipahayag ang salita ng Diyos. Amen? Naputulan ka na ba? Kuryente. Lord, nawalan kami ng kuryente. Hindi na ako maglilingkod. Ay, grabe siya. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba?
Sila yung mga tao na patay kung patay. Eh, ano ngayon? Magugutom ka pa nagpastor ka. Eh, ano ngayon? Sigurado ka? Ang taba ko nga. Andiyan po yung mga kapatid? Patay daw kung patay, hindi nga ako mamatay-matay. Hello, nandiyan po ba kayo? Are you with me mga kapatid? Sila yung mga tao na nagsasabi, gaya ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Eh, ano kung mamatay ngayon? Pag matay ako, pupunta kagad ako sa langit at wala nang hirap doon. Magiging masaya na ang aking buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, it is a very important note to jot down. Isulat nyo po yan. Next po, ito. Unless you reach the point, everybody, can you read with me sa nakakita? Unless you reach the point that you don't value yourself anymore, you will never be an effective witness of God, of Christ. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, hanggat hindi mo nakikita na mahalaga yung mga nasa labas eh. Hindi mo nakikita na mapupunta sila sa impyerno at iniisip mo lang lagi ang iyong sarili, baka mapahiya ako, baka mainitan ako, baka masunog ako, baka gatin ako ng aso, baka pagtawanan ako. Hello? You can't be an effective witness of God. Can you hear amen? Kaya nga dapat lumabas ka sa iyong comfort zone. Sabi mo mga comfort zone. Dapat kalimutan ng iyong sarili at isipin mo ang ibang tao and you do not bite your tongue. Amen po ba mga kapatid? Hindi yung pag nasa harap ka na ng maraming tao, natitikom ang iyong bibig. At maaari mong iwanan ang ministry ng ganun-ganun lang kapag inuuna mo palagi ang iyong sarili. Can you hear amen? Meron dito naglilingkod, pero pag dumating ang problema, pagsubok, aalis din yan kagad. Kagaya ni Demas. Sabi nga natin, Demas. Kilala niyo po ba si Demas? Basahin natin. 2 Timothy 4:9-10. Do your best to come to me as soon as you can. Tumawag si Pablo ng tulong kay Timoteo. Sabi niya, pumunta ka rito sa lalong madaling panahon. Because, bakit daw? Demas, who loved this world, left me and went to Thessalonica. Nakita niyo po yung mga kapatid? Iniwan ni Demas ang kanyang pagkatawag. Nag-abroad, pumunta sa Thessalonica sapagkat siya ay Demas. Sabi nga natin Demas. Ano po ba yung Demas? Di masaya sa ministry. Yan mga kapatid, di na masaya ang paglilingkod. Hello? Are you with me mga kapatid? Brothers and sisters, pwede mo makamtan ang lahat ng bagay na gusto mong makamit sa mundong ito. Pwede mong malibot ang buong mundo. Kainin ang masasarap na pagkain. Isuot ang magagarang damit na minsan di naman bagay sa iyo. No? Pero, hindi ka lubos na sasaya kung kahit makamit mo ang mga bagay na ito. Sapagkat ang tunay na kasiyahan ay kapag nasa piling ka na ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Do you believe that? Ba't ka naniniwala? Kasi nasa Bible yun. Basahin natin. Psalm 16 verse 11. You will show me the path that leads to life, buhay, your presence. Sabihin natin, your presence fills me with joy and brings me pleasure forevermore. Doon mo lang matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Saan? Sa presensya ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Are you still with me? Amen. Isaiah 43 verse 21, they are the people I made for myself. Anong gagawin? And they will sing my praises. Ikaw ay nilikha ng Diyos, hindi lang para umupo. Amen mga kapatid? Ikaw ay nilikha ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Yun ang design mo. Sabi sa katabi, yun ang design mo. Amen mga kapatid? Saan nakikita ang wall clock? Wall. Saan makikita ang ceiling fan? Sa ceiling. Saan makikita ang mga anak ng Diyos? Sa church. At humahayo para maghayag ng mabuting balita. Can you hear amen? Yun ang design natin. And if you don't serve that purpose, that design, lagi kang mawawala sa disenyo ng Diyos. Can you hear amen? Sabi na iba, pagpasok ng bahay, anong oras na? 3:00. Wall clock yan Hindi, ceiling clock yan. Andiyan po po yung mga kapatid. Kaya ang mga Christian, imbis na nasa church, ay nasa mall, nasa galaan, nawawala ang disenyo nila para sa Panginoon. And hindi sila nagagamit para sa tamang purpose. Can you hear amen?
Sabi sa katabi, maglingkod ka sa Panginoon. Are you a believer? Pumalakpak ang lahat ng naniniwala sa ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. So let's answer the question. Eto na, malapit na tayo. How does the Holy Spirit dwell in us? No? Pastor, magandang tanong yan. Papaano nananahan ang Espiritu sa atin? Ano ang sagot? When we become born again in our spirit. Amen, mga kapatid? Let me just read you the verses. John 3, 5-7. I am telling you the truth. Jesus replied that no one can enter the kingdom of God without being born of water, physical, and the Spirit, spiritual. 6, a person is born physically of human parents, tama? But is born spiritually of the Spirit. Tama rin, no? Pinanganak ka sa laman dahil sa iyong mga magulang at pinanganak ka naman sa iyong spirito dahil sa big S na yan, banal na spirito. 7, do not be surprised because I tell you that, what is that? You must all be born again. Sabi mo nga, all. Lahat ba? Ay, hindi. Ano sabi ni Kristo? You must all be born again. Can you hear amen? Yan po yung good news version. No? Kaya dapat makita natin yan. Bakit? Sabi ni Pastor Gani, everything, next po, everything starts in your, saan daw? Born again spirit. Amen mga kapatid? Lahat ay magsisimula pag na-born again na. Ever wonder, kahit balik ka ng balik sa isang Bible study, kahit napakatagal nyo na, ayaw pa rin nilang pumunta sa church. Bakit? Hindi na-born again ang spirit. Can you hear amen? Amen po ba? Because everything starts in your born again spirit. Kaya si Pastor Gani, pag in-invite nyo for the first time sa bahay nyo, ang itinuturo ko lagi, what is born again? Amen mga kapatid? Sapagkat pag na-born again ang iyong spirito, hindi ka na mahihirapan na dalhin siya sa church. Hindi na yan mahihirapan na magbigay sa Panginoon. Hindi na yan mahihirapan na maglingkod sa Panginoon kasi na-born again na ang kanyang spirito. Kaya amen? Ang tao ay binubuo ng ilang bahagi? 3. 1 Thessalonians 5:23, para makita nyo lang. May the God who gives us peace, makes you holy in every way, and keep your whole being. What is that? Spirit, ano pa? Soul, and body free from every fault at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen mga kapatid? Malinaw po ba yun mga kapatid? Ikaw ay binubuo ng 3 bahagi at magkakasama po ang 3 na yan. Ang Holy Spirit naman ay hindi mananahan sa iyong kaluluwa sapagkat nakakaisip ka ba ng masama? Hello? Nakakaisip pa po ba tayo ng masama? Nagagalit pa po ba kayo? Ayun, masama yun. So hindi siya mananahan sa iyong kaluluwa, lalong hindi siya mananahan sa iyong katawan, kundi saan siya mananahan? In your born again spirit lamang. Amen mga kapatid? Basahin natin. 1 Corinthians 6 verse 19. Do you not know that your body is the temple, the very sanctuary of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God? You are not your own. No? Ang sarili mo ay hindi mo na pag-aari. No? Sabi mo pastor kanina, parang mali yung nasabi mo. Hindi nananahan sa katawan, hindi nananahan sa kaluluwa, kundi saan daw? Sa spirit. Ano sabi dyan? Saan daw nananahan? In your body. Pero it is a generalized expression ng itinuro ito ni Apostol Pablo sapagkat ang tinutukoy niya rito, ang body ay tinatawag na temple. Sabi nga natin temple or templo. At kung makikita po natin, next po, let me just show you a picture. Ang templo po ay binubuo ng 3 bahagi or 2. The outer court, our body, and the inner court, our soul and the spirit. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Kaya, ang banal na spirito ay hindi talaga mananahan sa iyong katawan sapagkat ang katawan natin ay makasalanan. Can you amen? Ilang beses ka na nitong hinila sa mga handaan para mag-church. Amen mga kapatid? Ilang beses na gusto mong matulog na lang kaysa sa mag-church. Tama? Hindi mananahan dyan sa laman na yan. Saan siya nananahan? In your inner court, sa iyong soul and spirit. Can you amen? Sapagkat ang presensya ng Diyos ay naroroon. Hindi rin siya pwedeng tumira
sa ating katawan at kaluluwa sapagkat hindi ito banal. Ang ating banal na spirito ay banal. Sabi mo nga banal. Di ba maliwanag naman, banal na spirito. Kaya siya sa dapat titira sa banal din na bahagi ng ating buhay. Ano bang banal? Ang iyong katawan? Hindi. Ang iyong kaluluwa ba? Hindi rin. Ano ang banal sa atin? Ang iyong born again spirit. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. Now, sabi ng iba, Pastor, kung nananahan ng Holy Spirit sa aking born again spirit, aalis ba siya pag uminom ako? Pag naglasing ako? Ha? Anong sagot natin dyan? Noong Old Testament, umaalis talaga ang banal na spirito. Tama? Pero in the New Testament, dahil kay Kristo, hindi na siya umaalis, pero nag-grieve siya, nalulungkot. Sabi sa katabi, nalulungkot siya. Bakit? Kasi hindi niya magawa yung dapat gawin mo. Can you hear amen? Basahin natin. Ephesians 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God. Anong utos? Huwag ninyong pasakitan, pighatiin ang banal na spirito. Bakit? By whom you are sealed for the day of redemption. No? Gusto ko mag-church, sabi ng Holy Spirit. Huwag na. Nakakatamad. Nalulungkot tuloy siya. Pero hindi siya aalis sa iyo. Kaya lang, masisira ang iyong katawan, magkakasakit ang iyong katawan kasi nga ayaw mong lumapit sa buhay. Ito'y walang iba kundi sa salita ng Diyos na buhay. Shout amen. Amen po mga kapatid? Amen. So question is this, malapit na po. What does the Holy Spirit do for us? Ano ang ginagawa ng banal na spirito para sa atin? Are you still learning? Natututo po ba tayo? Amen. Basahin natin. Romans 8:16, the Spirit Himself bears witness in our spirit that we are children of God. Nakaka-amaze, no? Nakita niyo yun? Yung Holy Spirit, yung big S, Holy Spirit, bears witness. Isa sa ugali talaga ng banal na spirito, mag-witness. Amen mga kapatid? Magpahayag, no? Kaya pag ang iyong spirit ay na-born again at pumunta na ang Holy Spirit sa iyo, hindi mo mapipigilan na mag-witness, mag-evangelize sa ibang tao. Can you hear amen? Ayan o, trabaho niya. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are what? Children of God. Baka kasi nakakalimutan mo na anak ka ng Diyos. Kahit pa man magpabali-balentong ang buhay mo sa mundong ito, brothers and sisters, anak ka ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay mayaman, walang sakit, walang karamdaman, at pinagpala ang kanyang buhay. Amen mga kapatid? Palapahan natin ng Diyos. Hindi man sa mundong ito, pero sigurado tayo sa ating paniniwala sa Diyos, pagdating natin sa langit, meron kang mansyon na naghihintay doon. Lalakad ka sa gintong lantay at maraming mga anghel ang nag-aawitan. Nagsasabi, purihin, purihin ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Pumalakpak ang lahat ng pupunta sa langit. Hallelujah. Excited pa tayo doon? Huwag mo na ngayon, Lord. Hahayo muna sila. Amen? Yung mga hindi nag-amen, bahala kayo. Ahayo muna tayo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ayaw nila talagang pumunta. Romans 8:26. Also, the Spirit help us with our weaknesses. Nakita nyo? Kinakabahan ka na mag-share? Andyan ang banal na spirito. Papalakasin ka. And we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself speaks to God for us. Tingnan niyo yan. Even beg for us with deep feelings that words cannot explain. Yan ang kapatid? Hindi mo alam mag-pray. Hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Pero dahil sa Holy Spirit na nasa sayo, naintindihan na ng Diyos, tinatranslate niya. Ito sinasabi ng anak mo. Pagod na raw siya. Gusto niya na raw umuwi. Sabi naman ng Diyos, hindi pa siya uuwi. Bibigyan ko pa siya ng kotse. Bibigyan ko pa siya ng mansyon, ng magandang buhay at bahay. Can you amen? Amen? Hindi mo alam mag-pray. Hindi mo alam kung paano mangaral. Pero tutulungan ka ng banal na spirito. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Question, what is the difference between indwelling and infilling of the Holy Spirit? Dalawa po yan, magkaiba po yan. Anong sagot natin? All Christians are indwelt with the Holy Spirit, but
not all are filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, lahat ng Christian, taas ang kamay, anak ng Diyos, nasa sayo na ang banal na Espiritu. Tama? Yes, payag tayo dyan. Pero hindi lahat ay puspos ng banal na Espiritu. Can I hear amen? Amen. Why? Next, indwelling of the Holy Spirit guarantees our salvation. Kaya pag walang Holy Spirit sa'yo, delikado ka. Baka hindi ka pupunta sa langit. Amen na kapatid? Pero dahil na born again na ang iyong spirit, ang Holy Spirit ay nananahan sa'yo, garantisado. Sabi sa katabi, garantisado. Pupunta ka sa langit. Pumalakpak nga po ang pinananahanan ng banal na Espiritu. Are you still with me, mga kapatid? Ephesians 1:13-14. You believe in Christ and God put His stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit. He has promised. 14, the Spirit is the guarantee that we shall receive what God has promised His people. Ano yun? Salvation. And this assures us that God will give complete freedom to those who are His. Let us praise His glory. Napakalinaw. Dahil nasa iyo na ang banal na Espiritu, guarantee, selyado, stamp na ikaw nga ay ligtas at uuwi sa langit. Pumalakpak ang lahat ng naniniwala. Because of your born again spirit. Can you hear amen? Amen. Alam na ng Diyos, naka-address ka na sa langit. Di ba yung stamp? Pagka may stamp na yan, alam niya na kung saan pupunta yung sulat. Tama mga kapatid? Dahil ikaw ay inistampa na ng Diyos, pag-aari ka na ng Diyos, sabi niya, pupunta na yan sa langit. Can you hear amen? Amen. Wala pa man ng Holy Spirit na pinangako, ang unang nakatanggap ng banal na Espiritu ay ang mga disipulo. No? Nagka-bonus po sila. John 20:21-22. Again, Jesus said, "Peace be to you, as the Father has sent me. I am sending you." 22, and with that, He breathed on them and said, "Peace be with you. As the Father has sent me, 22, and with that, He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." No? Hiningahan sila ng Panginoong Jesus at sinabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Alam niyo po, ang hindi lang nakatanggap ng Holy Spirit ay walang iba kundi sino? Sinong absent? Si Tomas. Wala siya nung araw na yon. Kaya hindi siya naniwala na si Kristo ay nabuhay na maguli. Tama mga kapatid? Kaya huwag kang a-absent. Sabi sa katabi, huwag kang a-absent. Baka nagbuhos na ng banal na Espiritu ang Diyos ngayong linggong ito, absent ka. Hindi ka na naman puno. Hello? Are you with me mga kapatid? Alam na alam ni Lord Jesus na hindi posible na ikaw ay makahayo kung wala ang banal na Espiritu. Tama mga kapatid? Kaya nung si Kristo ay umakyat sa langit, exit si Jesus, pasok, banal na Espiritu. Amen mga kapatid? Kaya ang banal na Espiritu na ang pupuno at mananahan sa ating mga buhay. Can you hear amen? Ephesians 5:18, "Do not be drunk with wine, which will ruin you, but be filled with the Spirit." Ano yan? Holy Spirit. Now, ito po'y utos. Sabi nga natin utos. It is imperative. Dahil hindi ka mapupuno kung hindi ka tatapat sa gripo. Tama po ba mga kapatid? Amen mga kapatid? So, there's a big learning na pwede mong matutunan sa mga manginginom. No? If you can properly translate that. No? Pag lasing ka, may ibang kumokontrol sa iyo. Tama ba mga kapatid? So, let's answer the question first. Next. How do you get drunk with wine or beer? Paano ka malalasing? Alam ko may gustong magtaas. Huwag mo nang isabihin. Ang sagot ay, next, fill your body with wine. Amen mga kapatid? Paano ka malasing? Punuin mo ng alak ang iyong katawan. Anong resulta? Ang kalye, kahit patag yan, parang lubak-lubak sa'yo. Malakas ang loob mo, kahit sinong kinakausap mo, English pa. Kahit hindi, nasa tono ang kanta mo, kanta ka ng kanta. Bakit? Hindi na ikaw ang kumukontrol sa'yo, kundi ang alak. Now, sagutin naman natin to para maintindihan natin. Next po,
How do you get drunk? Next po. In the Spirit. Alam niyo na siguro. Anong sagot natin? Fill your spirit with spiritual things. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Can I hear amen? Let me show you the illustration. Tingnan niyo po, ang baso na may kalahating tubig, ang baso po na yan ay ikaw. Ang tubig ay ang banal na spirito. You are indwelt with the Holy Spirit. Nandyan na, mayroong ng Holy Spirit. Now, paano mo ito pupunuin? Paano? Magbasa ka ng Biblia. Magdasal ka, mag-worship ka ng totoo, umattend ka sa Bible study, buuin mo ang iyong care group, i-share mo ang gospel, tulungan mo ang mga nangangailangan. And brothers and sisters, ang baso na yan ay mapupuno. Can you hear amen? Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. So, paano ka mapupuno? Add spiritual things of your spirit. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Last verse, 1 Thessalonians 5:19. Everybody, do not try to stop the work of the Holy Spirit. Huwag mong pipigilan ang pagkilos ng banal na spirito sa iyong buhay. Hayaan mo na mapuno ka ng banal na spirito araw-araw. Amen mga kapatid? At dahil nga linggo ngayon, Lunes hanggang Sabado, nadidrain ka, mag-refill ka. Wednesday pa lang, mag-recharge ka na. Amen mga kapatid? Para yung kawalan mo ay pupunuan ng ating Diyos na buhay. At dalasan mo ang pag-attend sa mga gawain. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. May natutunan po ba kayo? Next, last na lang ito. Infilling of the Holy Spirit is not based on feelings or emotional high. Amen mga kapatid? Kasi karamihan, yung iba masipag, no? Pag may natatanggap na love gift, may natatanggap na pagpapala, na ililibre, no? May bumabati sa kanya, na-appreciate ang mga ginagawa niya, tanong, paano pag inaway ka? A-attend ka pa ba? Hahayo ka pa ba? Magsisimba ka pa ba? Iniwan ka na ng mga kasama mo, ikaw na lang kumakanta rito. Maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Yes, because we don't base our service on our feeling, but we base on the Word of God. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Kaya habang papunta kayo sa church, no? Di ba? Itong totong real talk. Papunta pa lang kayo sa church, nag-aaway na yung mag-asawa. At dahil nag-aaway nga kayo, may muntik na kayong masagasaan, mabangga. At dahil doon, nagalit ka sa mga anak mo na kumakain lang naman ng kanilang tinapay. Hello? Now, nababawasan ang iyong banal na spirito. Pero habang ikaw ay nasa church, pinupuno ka ng Diyos. Kaya pag puno ka na, lalo ka naglilingkod sa Panginoon at nagpapatuloy sa Kanya. Because you have the power inside and that is the Holy Spirit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Sige, tayo po tayong lahat. Ano ang ating Macarius Challenge? Everybody, share your faith and live the result to God. Next po, isa pa po. Share your faith and live the result to God. Napakasimple. Tama mga kapatid? Magsalita ka lang. Sabihin mo lang sa kanila. Gusto mo bang sumama sa church? Gusto mo bang makita yung ginagawa namin? Just do your part. Share your faith and live the results to God. Can you hear amen? Can you do that? Kaya nyo po bang gawin yon? Amen. Tayo manalangin sa lahat ng naniniwala. Father God, thank you so much for you have given us something to believe on. Because we are a believer. We believe in your word. We believe in your promise. We believe in everything that you say in the Bible. Panginoon, gamitin mo po kami ayon sa iyong kalooban. Kami pinag-utusan mo na humayo. Kami pinag-utusan mo na mangaral sa iba't ibang lugar, kahit saan, kahit sino. Kaya Panginoon, Lord, gusto naming sumunod. Kaya lang natatakot kami. Hindi namin kayang iwan ang aming comfort zone. Panginoon, salamat sapagkat natutunan namin na kaya namin gawin kapag nasa amin ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit will reveal to us
kung ano nga ba ang higit na mahalaga. Pera o paglilingkod? Trabaho o pag-church? Panginoon, salamat sapagkat ikaw ang nakakita ng future namin. Salamat sapagkat ikaw may hawak ng aming buhay. Kaya Lord, we always lean on to your wisdom na ikaw lamang, Panginoon, ang nagsabi, ikaw lang ang nakakaalam ng magandang kinabukasan para sa amin. Kaya Lord, help us to serve you. Help us to win souls for you. Help us to go out kahit man lang magsimula kami sa pinakamalapit na hayo namin sa aming mga kapamilya, sa kabilang kwarto ni ate, sa kabilang kwarto ni nanay at tatay, hanggang sa makayanan namin sa kapitbahay, sa ibang lugar, sa trabaho namin, sa school, and everywhere you sent us. Holy Spirit, encourage us. Holy Spirit, strengthen us. Make us bold. Patapangin mo kami, Panginoon. Kontrolin mo kami ng iyong banal na spirito, Panginoon. At dahil dyan, ay patuloy kaming mapupuspos at mapupuno ng mga spiritual na bagay na pinagkalo mo sa amin. Huwag namin kakalimutan mag-pray. Huwag namin kakalimutan magbasa ng iyong salita, mag-aral ng iyong salita, at higit sa lahat, ibahagi ang iyong mabuting balita ng kaligtasan. Lord, this 2025, hindi kami papayag na wala kaming madala kahit isang kaluluwa para sa iyo. Kaya Panginoon, we commit ourselves, we offer our lives as a living sacrifice. Panginoon, itulot mo nga po na sa linggong ito ay makakapagdala kami ng kaluluwa para sa iyo, para lamang sa iyong kapurihan. All we have to do is share our faith and leave the results to God. Kaya Panginoon, ikaw na ang bahala sa aming buhay. Salamat po sapagkat narito ang iyong mga anak, handang magbigay ng papurit pasasalamat para sa iyo at gamitin ang kanilang buhay to give their best and excellent service, all for your glory alone. Kaya Lord, maingat tayong binabalik ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng hahayo ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Share your faith and live the results to God. To God be all the glory. Are you blessed? Super. Kung kayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos, pagpalain naman din po natin ang kanyang gawain.